Hi guys, welcome back to the channel. Pag-usapan naman natin ng Super Lotto 649 results last April 2025. So bago kayo tumaya, tingnan natin itong discuss natin ngayon sa episode na to. And makakita tayo ng magandang analysis para sa 649 draw last April 20 nga. And baka makakuha tayo ng magandang tips. So, ang Super Lotto 649 natin ngayon ay may jackpot price na 15,840,000 pesos. So, malaki-laki pa rin yan, no? Kahit na yan yung minimum. Ano ba ang mga results? Ang results ay 28, 16, 41, 45, 30, and 18. Ito to ang kanyang analytics. Tignan nyo na lang, nandyan yung occurrences at saka nandyan din yung frequency. Pero tingnan natin ba, ano ba ibig sabihin yan? Tingnan natin sa susunod na mga slides. So compare natin ang current draw natin sa top 10 occurring balls and bottom 10 occurring balls. Ito ang top 10 occurring balls. Nangunguna dyan ang number 3 sa rank 1 na 336 times nang lumalabas. And ang nangungulelat ay ang number 15 na nasa dulong-dulo na rank 49 na 256 times pa lang lumalabas. Pero ano ba ang average? Ang average appearances dito sa 649 Lotto ay 299 times. So, itong nasa bottom 10, marami-rami pang ihahabol. At itong nasa top 10 naman, sila naman dapat ang mag-slow down. Sa current draw natin, sino bang nandyan? Well, ang number 18 pala ay ang nandito. So, number 4 from the bottom. So, makikita nyo, nasa 278 times pa siya nang lumalabas. Ang nahabol niya is 299 times. So, kaya sa draw natin ngayon, may lumabas na nakagaling sa bottom 10. Pero, meron din ba galing sa top 10? Meron din. Actually. So, hindi naman imposibleng lumalabas ang mga nasa top 10 occurring balls, no? Kaya nga sila nasa top 10 in the first place kasi labas nga sila ng labas. So, baka itong mga nasa top 10, baka ito yung mga balls na magpapahinga na soon. And itong mga nasa bottom 10 is ito naman yung mga lalabas soon. Pero syempre hindi lang yan yung dapat natin pagbasihan. Pagbasihan din natin ay ang low and high combinations. So meron tayo dito dalawang low at 4 na high balls. Compare natin yun sa mga previous 10 draws. So makikita nyo dito, mukhang mabigat on one side lang ang low high distribution natin, no? Meron tayong majority na high sa previous 10 draws. And kung titingnan nyo, no? Isang beses lang naging majority ang low sa past 10 draws. Puro high ang majority. And meron pa siyang dalawang super majority and dalawang times na all high numbers ang na-draw. So, ano ba ang distribution na ba dapat yan? Although ito, titingnan natin, no? Ang low-high na equal distribution ang pinakamadalas na lumalabas. Yan talagang pinaka-logical anyway. Pero dahil dito sa past 10 draws, makikita na hindi imposibleng magkaroon ng majority or super majority ang isang side. At pag ikaw kumpara nga naman dito sa chart dito sa lower right corner, ang majority low at super majority low ay mas lamang sa super majority high at majority high. So baka ito humahabol lang ang high ngayon. Pero ano kaya sa susunod na draws? Kung ang past 10 draws nga puro high ang lumalabas. Baka safe to assume naman na baka ang next draw ay majority ang low. So, tingnan naman natin ang iba pang considerations like odd and even. So, sa draw natin ngayon, may dalawang odd, may 4 na even. Ano ba ibig sabihin niyan dito? Well, wow! Dito naman, mukhang mahirap sabihin ang susunod. Unlike dun sa low-high combinations ng past 10 draws, dito naman sa odd-even from the past 10 draws, mukhang equally distributed naman ang odd and even.
Kaya sa distribution yan, isang beses lang naging super majority ang odd at isang beses din nag-majority ang even, pero lahat pala dito ay puro equal ang odd and even, puro 3-3-3-3-3-3 combinations. So sinusundan lang yan ang nandito sa lower right na chart, na ang odd even na equal yung pinakamadalas nga na combination na lumalabas. So ano kaya ang posibleng lumabas sa combination sa susunod na draw? Baka equal lang na naman. At wala namang masama doon. So tingnan natin ang iba pa na considerations, no? Gap between draws. Sa gap between draws, meron tayo dito mga numbers na more than 10 draws nang hindi lumalabas. At February 25 pa hindi lumalabas ang iba. So titingnan niyo dito ang number 4, number 10, number 15, 19, 27, 29, 30, 32, and number 42 ang mga balls na more than 10 times nang hindi na do-draw, hindi nabubunot. So among them, yung number 15, yung sobrang tagal nang hindi nabubunot, which is, sabi nga, February 25 pa siyang huling nagpakita. At meron dalawang bola naman na March 9 pang hindi nakikita, which is number 42 at number 4. Pero generally, itong mga balls na to, itong naka-light green, yan yung mga matagal nang hindi nagpapakita. So, may chance din na maliban sa odd even, high low, at saka yung ball occurrences, ito din magandang pagbasihan sa mga posibleng lumabas sa susunod na draw. And so, to summarize, ito yung mga pwede nyo gamitin to make your informed na taya sa susunod na 649 draw. So, imbes na suntok tayo sa buwan sa pagtaya, or parang nag-ano lang, pinagdadasal lang natin makakita tayong numero sa ulo, tingnan natin kung makakatulong ang statistics at law of averages sa pagtaya natin sa loto. So, ito ang pwede nyo pagbasihan, pwede nyo i-post tong frame na to, and make your informed decision. Okay, so thank you for watching. Stay tuned for more Lotto results, analysis, and tips. If you like what you've seen here and you want to know more, please click like, share, and subscribe on the video. And by the way, meron kaming Facebook page din. Pangalan ay Lotto Scanner PH. Kindly like that page din, follow, and leave your comment if you want to have a discussion. Paano pa makakatulong ang statistics sa ating pagtaya sa mga ganitong klaseng games. We are not guaranteeing that you would win, but at least we are giving more chances we're just increasing your chances and also making the game interesting. So again, thank you for watching.